Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. At syempre sa mga giliw mo na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Rupert. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa gitnang silangan bilang isang assistant cook sa isang restaurant. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang kwento ng karanasan namin ni Mrs. nung nasa Pilipinas pa kami nakatira. Panahong bago pa kami nakakuha ng medyo maayos at magandang trabaho dito sa gitnang silangan. Nakatapos ako ng HRS sa Pilipinas, kung kaya't pinalad ako makapag-apply ng assistant cook sa isang restaurant. Ang asawa ko naman ay pinalad na matanggap bilang front desk staff sa isang hotel. At dahil legal na mag-asawa, kung kaya't pwede kaming tumira sa iisang bahay. Pero ang karanasang aking ibabahagi, karanasan ko nang kasalukuyan akong nasa Pilipinas. Bagong kasal kami ng aking asawa na si Melanie ng mga panahon na yon. 2 buwan itong nagdadalang tao. Ako naman ay nagtatrabaho bilang isang chief cook sa isang fast food restaurant at nangungupahan lamang kami ng aking may bahay. Si Melanie noon ay nagtatrabaho bilang isang manager sa isang food chain. Medyo maayos naman ang aming kita. Pero sapat lamang talaga yon para sa aming gastusin. Hindi kami makakapag-ipon ng maayos. At dahil buntis si Mrs. kung kaya't hindi ako makapag-apply abroad ng mga panahon na yon. Medyo maselan kasi ang pagdadalang tao niya. Kung kaya't nag-leave muna ito sa trabaho ng 1 linggo. Ako naman, inaagahan ko ng pag-uwi para maalagaan ko ang aking asawa. Sa araw-araw na aking pag-uwi, araw-araw ko ring napapansin ang itim na pusa na nasa gilid ng aming tahanan. Nakasentro yon sa kwarto namin mag-asawa. Kaya't takang-taka ako nun. Wala naman kaming alagang pusa. Kahit alagang aso, wala rin. Wala kasing magbabantay sa mga ito. Walang tao na naiiwan sa bahay para magpakain sa kanila. Kung kaya't hindi na kami kumuha ng kung anumang alaga nun. Maging si Mrs., hindi alam na may pusang namamalagi sa gilid ng bahay. Ang buong akala namin ay pusa yun ang may-ari ng bahay na inuupahan namin, pero nang minsang tinanong namin ito, wala din umano itong alagang pusa. Kung kaya tinayaan na lamang namin yon. Habang nasa trabaho ako ay naiwang mag-isa si Mrs. Pero hindi naman ako masyadong nag-aalala dahil hindi naman ito kumikilos at gumagawa ng mga gawaing bahay. Sinisikap kong malabhan ang mga damit pagka-uwi ko sa hapon. At sa araw naman ay sinasamahan siya ni Inang. Magkalapit lamang kasi ang tirahan namin at ng mga binan ko. Kaya lang umuwi naman si Inang sa hapon at babalik naman sa araw. Hindi naman kasi nito maiwan-iwan si Tatang at ang mga alaga nilang hayop noon. Hindi naniniwala sila Inang sa mga hindi normal na nilalang. Iba ang relihiyon ng mga ito. Wala namang kaso sa akin yon. Hindi naman kasi sila sagabalo ng gugulo sa pagsasama namin ni Mrs. Napaka-supportive pa nga ng mga ito. Sumapit ang ika-3 buwan na pagbubuntis ni Mrs. noon. Naging mapili na ito sa pagkain at naging sensitibo sa pangamoy. Ang pusang itim na noon ay nag-iisa lamang. Naging 2 na. Ang isa kulay abo. Nag-iingay ang mga ito tuwing dapit hapon, lalo na kapag palubog na ang araw. Madalas nitong inaamoy-amoy ang dingding at dinidila-dilaan pa ito. Nagtataka ako na nagsasabing napaka-weirdo naman ng mga pusang yon. Hindi pumasok sa isip ko na merong kakaiba sa dalawa. Dahil napakaamo talagang tingnan ng mga ito. Yun nga lang ang nakapagtataka. Hindi ko makain kapag binigyan ko ng pagkain. Napakapayat pa naman ng mga yon.
Hindi ko na lamang ito pinansin at hinayaan na lamang ang mga ito. Biyernes ng hapon. Halos magtatakip silim na. May nakita akong 2 aso na malapit sa bakuran ng bahay. Animoy asong gala ang mga ito. Ang mga pusa na nasa gilid ng aming bahay ay nag-iingay habang tinatanaw ang mga aso na yon. Para bang nag-uusap ang mga ito at nag-aaway. Habang nangyayari yon, yung asawa ko naman ay nagre-reklamo na sumasakit ang kanyang tiyan. Natataranta ako dahil lumiliyad-lid ito sa sakit. Sinabi kong tumakbo kami ng ospital pero ayaw naman ito. Doon ay naisip kong bigla ang ginagawa ni Lola kapag biglang sumasakit ang tiyan ko. Kapag kasi ang ganong sitwasyon, iniinit ni Lola ang luya sa apoy at papagpagin yon hanggang sa magkatas, tsaka ipapahid sa tiyan ko. Ginaya ko yun, Sir Seth. Ininit ko yung luya sa apoy, gamit ang apoy sa kalan. Pinagpag ko yun hanggang sa kumatas at hinaplos sa tiyan ng aking asawa. Pinaikot ko pa sa pusod nito bago ko tinalian ang may karamihan na luya na yon. Maya-maya pa, kumalma si Mrs. Kumalma na rin ang 2 pusa sa may labas nun. Pero yung mga aso, naroroon pa rin sa malayo. Sumunod na araw, Linggo, niyaya ako ni Mrs. na magsimba. Pagkatapos namin magsimba ay dumaan kami sa paborito naming kainan. Pagkatapos naman namin kumain, ay napagpasya naming maglakad-lakad muna sa parke saglit. Parang nagde-date kumbaga. Yun kasing gawain namin ni Mrs. dati. Pagkatapos kumain ay maglalakad-lakad. Kwentuhan ng kung ano-ano. Madalas ay tungkol sa trabaho. Napasarap kami sa pag-uusap nun. Hanggang sa napansin na lamang namin na gumagabi na pala. Napagpasya na naming umuwi pagkatapos. Habang nag-aabang ng sasakyan, may lumapit sa aming matanda. Doon ito tumabi kay Mrs. at tila ba natumba ito. Dahilan para mapahawak siya sa tagiliran ni Mrs. nun. Hanggang dyan. Pasensya ka na, iha. Nahihilo na kasi ako sa gutom. Pahingi naman ng pagkain mo. Wika ng matanda. Ang buong akala ni Mrs. ang dala-dala nitong pagkain na tinake out namin kanina. Ang ibig nitong sabihin, kung kaya't iniabot niya na lamang ito sa matanda. Ito ho na yo, sa inyo na lang ho. Pakabusog ho kayo. Wika ng asawa ko. Nakangising inabot yon ng matanda na tila ba nanggigigil at natatakam. Nakakadiri pang tingnan ng mga ngipin nitong magkahalo ang madilaw-dilaw at nangingitim na gilagid. Saktong inaabot na yun ng matanda nang biglang dumating ang bus na aming sasakyan. Kung kaya't kaagad na kaming sumakay at iniwan na namin ang matanda na yon, na hindi pa rin mapinta ang pagngisi niya. Pagkasakay namin ng bus, dali-dali nang nakaramdam si Mrs. ng paghilab ng kanyang sikmura. Na ayon dito ay tila ba may humahago doon at para bang masusuka siya. Nag-alala naman ako sa kalagayan ni Mrs. kung kaya't binigyan ko ito ng candy na pampawi ng kanyang laway. At imbis na dumiretso ng uwi sa bahay, ay nagpababa na lamang kami sa malapit na pagamutan. Pagkapasok namin sa loob ay panay pa rin ang sakit ng tiyan niya. Dali-dali naman itong inasikaso ng doktor pero sa katabi niyang pasyente ay may matanda din na panay ang titig sa misis ko noon. Kinabitan ito ng dextrose. Pagtalikod ng doktor at nurse na nag-asikaso kay misis, dali-daling lumapit ang matanda. Sabay sabi ng, "Iho, kung okay lang, lalagyan ko ng langis ang tiyan ng asawa mo. Huwag kang mag-alala. Isa akong albularya." Wika pa nito. Dahil sa sinabi nito,
ay kaagad akong pumayag na lagyan niya ng langis ang tiyan ni Mrs. noon. Pagkatapos malagyan ay hinawakan niya yun sa palad. Pinisilang pinakagitna na parte ng palad nito. Ganon din ang sa paa. Hinawakan niya ang talampakan ni Mrs. at kaagad na pinisilang pinakasentro nito. Maya-maya pa, tumigay si Mrs. noon. Pinagpawisan na ito. Kasunod noon ay ang pagutot nito at maya-maya pa ay bumalik na ang dati nitong kulay. Nawala na rin ang sakit ng tiyan niya. Iya, saan kayo nakatira? Tanong pa nito kay Mrs. noon. Bakit tumanang? Alam mo bang nanganganib ang buhay na mag-ina mo? Tanong sa akin ng nilalang. Ano po yung ibig niyong sabihin, Manang? May mga aswang na nag-aagawan sa mag-ina mo. Una niyo tong anak, di ba? Tama ba ako? Opo, ang panganay namin yung pinagbubuntis ni Mrs. Yan ang dahilan kung bakit sadyang habulin ng masasamang nilalang ang asawa mo. Lalong-lalo na ng mga aswang. Ano? Gulat naman naming tanong ni Mrs. Kung naniniwala kayo sa aswang, kung hindi naman ay wala na akong magagawa. Manang, naniniwala ako sa aswang. Kaso wala akong idea kung paano malalaman na may aswang sa paligid. At kung paano malalabanan. Kung hindi niya mamasamain ay sasama ako sa inyo. Sa tingin ko kasi ay hindi lang ngayon inaaswang ang misis mo. Matagal na ito at hindi niya lamang alam. Wala ako kasi kaming alam sa ganyan, Manang eh. Naniniwala man ako na may ibang ganun sa mundo. Maliban sa tao, kaso lang wala akong alam kung paano sila kakaharapin. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ang doktor dala-dalang resulta ng laboratorio ni Mrs. Normal naman lahat dito. Maliban sa bata na parabang nanghihina ito at hindi ganon kakapit. Kung kaya't naresetahan siyang muli ng pangkapit ng bata. Pinalabas naman siya sa ospital. Pero ako na mismo ang nakiusap na kung pwede. Sa susunod na araw na kami lalabas. Ating gabi na rin kasi yon at hirap na kaming makahanap pa ng masasakyan. Tinawagan ko na lamang si Inang para ipalamang nangyari at sabihan na huwag siyang mag-alala. Kinabukasan, isinama namin ang manggagamot. Nagkataon naman kasing dumating ang asawa ng kanyang anak para magpalit sa kanyang bumantay sa ospital. Naaksidente kasi sa bus ang sinakyan ng kanyang anak na babae. Hindi naman ganoon kalubang sugat na tinamo nito kung kaya't nagpapagaling na lamang ito at lalabas na din ang araw na yon. Pagdating namin sa subdivision na aming tinitiran, sa bukana pa lamang lang lugar, naiiling na ang albularyo. Grabe ang lugar na ito. Parang naging pugad na ito ng mga nilalang ah. Wika pa nito. Lalo pang umiba ang ekspresyon ng mukha niya nang makarating na kami sa mismong bahay namin. Sinasabi ko na nga ba, binabantayan na nilang asawa mo. Pagkababa namin, dali-dali itong lumapit sa may bakod at sumilip sa gilid ng bahay kung saan palaging tumatambay ang dalawang pusa. Pagbukas ko ng gate ay dali-dali na sumalubong ang dalawang pusa na yon. Pero nang makita ng mga ito ang kasama naming albularya, nagsiangilan ang mga ito at tumakbo. Nagsitalunan sa pader, kung saan ang kabilang bakod ay bakanting lupa at nagsisitaas sa mga talahib. Pinakilala ko naman agad na manggagamot kay Inang. Wala naman itong sinabi na kung ano pero halata sa ekspresyon ng mukha niya na hindi ito naniniwala. Siguro, nirerespeto na lamang nito ang desisyon ko bilang padre di pamilya, kung kaya't hindi na ito nakialam pa. Inasikaso na lamang nito si Mrs. at ang aming pagkain sa araw na yon.
Kaagad na lang akong tumawag sa pinagtatrabahuhan ko para magpaalam na may emergency sa bahay, kung kaya't hindi ako makapasok sa trabaho ng araw na yon. Sinamahan ko ang manggagamot sa mga ginagawa nito sa bahay. Hindi naman niya kaagad magawa ang mga kailangan niyang gawin dahil sa umaga pa lamang yon. Ayon kasi sa kanya, may taktang oras ang paggawa niya ng mga ritual para malagyan ng proteksyon ang bahay, lalo na ang nasa silid ni Mrs. Ang una niya na lamang ginawa ay ang pagalis ng marka ng 2 aswang. Nung una, hindi ko yung nakikita pero nang pinunasan niya ang basahan na nilabhan sa suka at hinaluan niya ng katas na makabuhay, ang dingding kung saang laging kinakalmot at dinidilaan ng 2 pusang yon, ay doon pa lamang namin ni Bianan nakita ang mga kalmot at amoy ng laway na napakabaho. Magkahalong gulat at pag-aalala na may pagkamangha ang tanging ekspresyon ng mukha namin ni Inang ng mga oras na yon. Halos hindi kami makapaniwala sa nakikita ng aming mga mata. Noon ko lang nasaksiyan ang tinatawag nilang marka ng aswang. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na yon sa probinsya pero hindi ko naman yon nakikita at lalong hindi ko alam kung paano nila yon tinatanggal. Ngayon ko lang yun nasaksiyan at doon pa lang ako nakaramdam ng labis na pag-aalala para sa aking asawa at sa aming magiging anak. Maging si Inang, ganun din. Kaagad itong umuwi at kinuha ang 2 nilang malalaking aso na pinapakawalan at nagsisilbi nilang bantay sa mga magnanakaw. Gabi, doon niya na muna pananatilihin ang mga aso para magsilbing bantay sa anak nitong buntis. Doon pa lamang dinunti-unting naniniwala ang ginang sa mga aswang. Habang tinatanggal na manggagamot ang mga marka ng aswang, rinig na rinig nila ang matinding hiyawan ng mga pusa sa kabilang bakod. Mataas pa ang araw nun, pero para bang gigil na mga demonyo na ito. Asahan yung madadagdagan pa ang mga yan mamayang gabi? Paniguradong makikisali ng nais mong biktima sa asawa mo kahapon. Wika pa ng albularyo. Manang, pwede po bang dumito na muna ho kayo sa bahay? Para naman humapanatag ako habang nasa trabaho. Mananatili ako ngayong gabi pero bukas ay kailangan kong umuwi para makakuha ng pagpapalitan na damit. At para na rin magpaalam muna sa pamilya ko. Sige manang, handa naman ho ako magbayad na sa serbisyo nyo eh. Nako iho, dyan ka nagkakamali. Kailanman ay hindi pa ako naniningil ng serbisyo ko. Ipinagkaloob sa akin ito ng libre kung kaya't hindi ako maaaring maningil. Taliwas iyon sa sinumpaan naming tungkulin bilang isang manggagamot na gumagamit ng lihim na kaalaman. Sige ho manang, maraming salamat ho. 6:00 ng hapon. Dali-daling nagpausok ang ginang sa loob ng bahay. Lalo na sa aming silid tulugan ni Mrs. Si Inang at Tatang naman ay doon na nanatili sa bahay noon. Dahil sa pag-aalala sa aking asawa. Wala namang masamang nararamdaman noon si Mrs. ayon sa albularya. Yun ay dahil sa araw pa. At may binigay siyang pangproteksyon kay Mrs. nun. Pagkatapos niyang magpausok sa loob ng bahay, lumabas ito at umikot sa bahay ng 7 beses. Pagkatapos noon ay ipinwesto niya ang siga sa kung saan tumambay ang 2 pusang ito. Mas lalo niyang dinagdagan ng uling doon para tuloy-tuloy ang usok noon hanggang sa kinabukasan. Pinatayo din niya nang nakabaliktad ang walis tingting sa pintuan sa may harapan at pintuan sa may kusina. Sinabitan din niya na makabuhay ang 2 bintana ng aming silid tulugan noon. Ganon din ang maliit na bintana ng banyo sa kwarto. Kahit iba ang relihiyon nila Inang at Titang, ay doon ko lang nakita kung gaano sila kasuportado at nakaalalay sa manggagamot.
Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng bakas. At ganong kabaho na laway. Wika pa ni Inang na maduwal-duwal pa rin sa pagbabalik tanaw ng aming nasaksihan. Habang nililinis na manggagamot ang bakas ng 2 pusa noon. Maging ako man ay nandidiri pa rin. At ganoon na lamang ang pasasalamat dahil nakadaupang palad namin ang albularya sa ospital. Dahil kung hindi, baka nawala na sa amin ang panganay kong anak. Kinagabihan, iba't ibang ingay ang naririnig namin sa labas ng bahay. Pero puro galit na ungol at hiyaw lamang ang naririnig namin noon. Hindi na makalapit ang mga ito sa bahay. Sumapit ang hating gabi. May biglang dumapo sa bubong. Kasabay nito ay ang ingay na tila ba kinukuskus nitong yero. Gigil na gigil at galit na galit ang mga ingay na yon. Maya-maya pa ay nagsimula nang magreklamo si Mrs. na masakit ang tiyan niya. Halos maliyad-liyad ito sa may sakit. Ito na yung nilalang na nakahawak sa tiyan niya kahapon. Wika ng manggagamot. Dagdag pa nito, siguro ay may binigay umano ang asawa ko na nagbigay sa nilalang ng pabor para makahugot ng kakayanan para panghawakan ng kung ano man ang binabalak nito. Dali-daling ginamot ng albularyo ang tiyan ni Mrs. noon. Hinanap ng albularyo ang sinuot na damit ni Mrs. nang makasalamuhan namin ng matanda na humingi sa kanya ng pagkain. Mabuti na lamang at hindi pa yun nilalaban. Dali-dali ko itong inabot sa may albularya. Nagpaalam ito na sisirain niyang damit na yon. Gagamitin niya ang damit para parusahan ng nilalang na kung mamalas-malasin pa ang nilalang, ikakamatay pa nito. Pumayag naman ang mag-asawa sa gustong gawin ng albularyo. Nagsimula itong magpapoy sa may habuhan sa may dirty kitchen nila. Yung kusina sa labas ng bahay, kung saan sila nagluluto ng mga inihaw at naglilinis ng mga isda at karne noon. Nang magsimula ng umapoy ang ginatong nitong uling ay isinalang niya dito ang damit ni Mrs. na pinigaan niya na makabuhay. Binalot niya ang makabuhay at luya sa damit. Sinimulan nitong isinalang sa apoy. Nang uminit na ito, ay tinanggal na niya sa apoy at sinimulan yung pigain hanggang sa may kumatas. Ang katas ay inahalo nito sa inuming tubig ng ginang. Konti lamang dahil hindi din maganda ang pag-inom ng katas ng mga buhay sa buntis noon. Mapait kasi ito, at kapag nainom ito ng puro ay mamamatay ang bata sa tiyan ng buntis. Kung kaya't kalahating kutsara lamang ang inihalo nito sa isang baso ng tubig. Yun ang pinainom nito sa buntis. Ang damit naman ay kanyang inorasyonan at sinunog noon. Habang tinutupok ng apoy ang damit, tila ba may nagwawalang kung anong hayop sa may bubungan. Sinabay na ding sunugin ng albularyo ang basahan na ginamit niya sa paglilinis sa marka ng aswang. At doon nila narinig ang naghuhumiyaw na sigaw ng mga pusa na tila ba sinusunog din ang sigaw ng mga ito. At ang nilalang na kanina ay nagwawala sa may bubungan. Tila ba gumulong yun hanggang sa mahulog sa may lupa. Rinig pa namin ang malakas na lagapak nito ng mahulog at sa kabilang bakod kung saan matataas sa mga talahib ay tila ba may humihiyaw doon na iba't ibang boses. May boses ng mga babae at may boses ng lalaki. Aakalain mong nagpapalitan ng mensahe ang mga ito. Samantalang ang albularya naman ay abala sa kanyang ginagawa sa dirty kitchen. Si Inang naman ay sinasamahan si Mrs. sa kwarto. Ako naman at si Tatang ay nasa sala habang nakikinig sa ingay at nakikiramdam sa may paligid. Mga kalahating oras pang lumipas ay natapos na ang albularyo sa kanyang ginagawa.
Huminto na rin ang mga hiyawan at pagsisigaw ng mga nilalang. Hindi namin alam kung kami lamang ba ang nakakarinig o rinig din yun ng mga kapitbahay. Maghintay na lang tayo ng mga kaganapan bukas ng umaga. May lalapit yan dito sa inyo na tao, panigurado. Malapit ang mga ito sa mga nakainkwentro natin ngayong gabi. Pero huwag kayong matakot, ha? Hindi kayo magagawang saktan ng mga yon. Iwasan niyo na lamang muna lumabas ng bahay, lalong-lalo na yung asawa mo. Wika ng albularya. Pagkatapos namin mag-usap ay pinuntahan niya si Mrs. para kumustahin. Nakahinga kami ng maayos nang paglabas nito ay sinabi niyang mahimbing na itong natutulog. Naisipan ko nang pumasok na sa kwarto pagkatapos noon para na rin makatulog at makapagpahinga na si Inang. Sumunod na araw, inihatid ko ang albularyo sa sakayan pauwi sa lugar nila. Pero nagsabi yon na babalik din siya kaagad para nandoon siya sa bahay kapag pumunta ang mga sinabi nilang pamilya o kamag-anak ng mga nilalang. Binigyan ko siya ng pamasahe at pinadalhan ng mga kakailanganin ng mga ito sa bahay. Nagpasalamat ito at hindi na tumutol ang ginang sa pagbigay ko na yon. Sa paglalakad ko pabalik, may narinig akong usap-usapan ng mga tao sa may daan. May nakita umano ang mga tanod ng mga tao kagabi na halos kumapang na pauwi. Sunog ang katawan ng mga yon at tila ba parang naghihingalo. Isang babae at lalaki na parang mag-asawa. Pero ang isa ay tila hindi kilala ng mga ito. Umuungol sila at naglalabas ng animoy. Hindi kanais-nais na amoy. Gusto sana nilang tulungan pero para bang may hindi tama umano sa mga yon. Umuungol ang mga ito na may halong angil. Umalis sa mga ito para kumuha ng patrol ng barangay pero pagbalik nila sa lugar, wala na mga yon. Pero naroroon pa rin ang mga bakas. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na rin ang albularyo. Kasama na nito ang isa niyang anak na lalaki. Sinabi ng ginang na lagi niyang katuwang ang anak niyang yon sa kanyang panggagamot. Hindi na ako tumutol pa dahil doon. Dali-dali ko na silang pinapasok sa bahay. Pinagmeryenda na muna. Sumapit ang dapit hapon. May humintong tricycle sa tapat ng bakod ng bahay. Kasabay nito ay may kumatok sa pintuan ng bakod na yon. Nilabas ko ito at tiningnan kung sino ang naroroon pero hindi ko kilala mga ito. Nakayuko ang babae habang humihingi ng paumanhin sa akin at sa asawa ko. Sabi pa nito ay inutusan ito ng kanyang ina na noon ay naghihingalo na umano. Nagulat si Mrs. nang lumabas ito dahil kilala niya ang batang yon. Minsan niya na rin nakasalumuha ang dalagang yon at kapatid ito ng kasama niya sa trabaho. Kaagad din namang nakilala ni Mrs. ito at ipinakilala niya ito sa akin ng formal. Puro naman pagtango at pangungumusta ang nasabi ko nun. Ang albularya ay kinausap niya ito. Hindi ko na narinig pa ang usapan ng mga ito at tanging pagyuko ng ulo at pagsasabi ng paumanhin lamang ang naiintindihan ko sa sinasabi ng dalaga. Sumunod dito ay ang lalaki at tila ba ang asawa nito ang kanyang kasama. Tanging pagtango lamang ang naiintindihan ko at ang paghingi nito ng paumanhin. Hinayaan ko na lamang ang albularya sa pakikipag-usap niya sa mga ito. Maya-maya pa, umalis ng tricycle at pumasok ng mga gamot sa bahay. Saka pa lamang ito nagkwento. Ayon dito, hindi na umano magtatagal pa ang mga yon. Mawawala ng mga ito ng buhay sa mismong gabing yon. Aabangan na lamang nila ang balita bukas. Tuluyan na naging mabuti ang kalagayan ni Mrs. pero sina Inang at Tatang
ay mas pinili pa rin na samahan kami sa bahay. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang sakayan para ihatid ang albularyo at ang anak nito, natigilan ako. May nakita akong tolda sa isang bahay na nasa kabilang kanto. Medyo hiwalay yon sa pwesto kung saan maraming kabayan ang may nagmamay-ari. Ang subdivision kasi na tinitira namin ay hindi pa ganun kadami ang naninira ng mga panahon na yon. Narinig ko ang sinabi ng albularyo na, "Sinasabi ko na nga ba, taga dito lamang din ang mga yan. Mabuti na lamang at naagapan natin ang asawa mo, Rupert. Kung nahuli ka pa ng ilang linggo o sumapit pa ng 5 buwan ang tiyan ng asawa mo, ay hindi ko na alam kung aabot pa ang asawa mo at ang anak mo. Salamat na lamang talaga at maagap ka din." "Salamat din po sa tulong niyo, Manang. Kung wala po kayo, baka tuluyang nabiktima yung asawa at anak ko. Wala kasi akong kaalam-alam pagdating sa mga nilalang na yan eh." Sagot ko naman sa albularyo. Sinabihan din ako nito na mas mainam kapag lumipat na kami ng bahay dahil ang pagkamatay ng matanda, ibig sabihin ay may sumaluna sa kung anong daladala nito. Kinabahan naman kami dahil sa isipin na yon, kung kaya't kaagad kong nagdesisyon na umuwi na muna sa lugar ng magulang ko. Pagbalik ko ng bahay, dali-dali kong kinausap sina Inang at Tatang tungkol sa plano ko at sinabi ng albularyo. Nalulungkot man ay wala nang nagawa ang dalawang matanda. Lalo na at para din yun sa ikakaligtas ng kanilang anak at apo. Binili na lamang ako ng mga ito na huwag silang kalimutan na tawagin o hindi kaya ay dalawin paminsan-minsan. Pumayag naman ako sa sinabi ng aking biyenan at nagpasalamat na rin sa kanila. Nakitira kami sa bahay na magulang ko sa Pangasinan. Doon na rin ang anak si Mrs. Pagkatapos niya mga anak ay kung ano-ano muna ang trabahong pinasok ko. Maitawid ko lamang ang pangangailangan namin mag-asawa, pati na ng aming anak. Hanggang sa umabot na ng 1 taon ang aking panganay, saka ko pa lamang naisip na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Natanggap naman ako at kaagad na nakaalis noon. Makalipas pa ang 3 taon pagkatapos ay naging maayos ng trabaho ko dito. Nakakuha ko ng residency sa lugar. Pinapunta ko ang aking asawa. Iniwan na muna nito ang aming anak sa aking magulang. Hanggang sa pinalad kami sa trabaho at nakakuha kami ng bahay na hulugan. Isa itong kondo at nang maayos na namin ito ay sinundo na namin ang aming panganay sa Pinas. Dito na kami naninirahan sa gitnang silangan. Nagkaroon pa kami ng 2 anak. Paminsan-minsan ay nagbabakasyon kami sa Pilipinas para makasama ang mahal naming magulang sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay.